Hello! Hello po. Hi! Magandang umaga. Magandang umaga po. Ang hina po ng boses nyo. Magandang umaga po. Ang hina, ano nangyari? Naka-headset ka, ma'am? Hindi po. Loudspeaker. Hindi rin po. Handheld lang po. Ano yung telepono mo? Di uling, di pedal. What's your name? Cleo po. Ano? Cleo? Opo. C. Cleo. So, Leo na may C. Opo. Unique name, ha? Opo. Ano yan? Screen name lang? Opo. Screen Okay. name lang. So, parang Cleopatra. Ilan taon na si Opo. Cleo? 26 po. 26. You're calling from what part of the world? Manila po. Maynila o Metro Manila? Manila po. Anong part, Manila. anong part ng Maynila? Huwag na po sabihin. Pero hindi yan Metro Manila. Maynila yan, ha? Opo. Maynila po. Maynila. So si Yorme ang mayor mo. Opo. Okay. Mga bandang Tondo, ganon? Bawal madulas ka. Anong ginagawa? Anong ginagawa sa boy ni Cleo? Currently po now, unemployed po ako. Kaka-alis lang po sa work. Bakit ka nag-resign? Hindi na po happy sa workplace po. Hala! May kilala akong ganyan. Hindi ko sasabihin. No, 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 no. Pangalan niya Mark Gemel. Kilala niya yan? Kilala mo? Hindi po. Si Kuya Chico. Charot, charot. Anyways, anong work mo bago ka nag-resign? Graphic artist po. Oh, so you draw. Ayos, I'm sorry. Opo. Marunong, ano mo, Canva? Opo, Canva. Oh my God, nowadays it's no longer Photoshop and Illustrator. It's now Canva. Marunong mag-Illustrator? More easy. Hindi po eh. Pero nag-edit po ako sa Adobe ng videos din, ganun. Okay. Alright. Sige. Good luck po sa career, ha? Are you married? Not yet po. Not yet. You have a boyfriend? Yes po. Siya pa pag-uusapan natin. Hindi po. Hindi. Okay. Alright. Tell me what can I do for you? About po to sa mom ko, may issues po kasi na regarding po sa financial issues. Okay. Backstory lang po para ma-get po. Ever since po talaga na since elementary pa lang ako na meron na siyang mga utang, ganyan. Hanggang sa nag-flare up na talaga lahat na dumami na ng dumami. Mm-hmm. Tapos dumating din po sa point na nagkaroon na po siya ng kaso dahil sa mga ganun po niya. Mm-hmm. Then until now, sobrang nai-stress na po kami kasi halos lahat po kami sa bahay na tinutulungan na siya. Tapos parang hindi pa rin po sapat dahil po sa sobrang dami talaga. Sobrang stress na po kami. Tapos recently, nagpa-check na po ako sa psychiatrist kasi may mga self-harming thoughts na po ako. Ganun, kasi sa stress po talaga kasi since 26 na po ako. Tapos, engaged na po kasi kami nung boyfriend ko. Then, syempre po,
yung planning for wedding, ganyan. Parang lagi pong nauudlot kasi yung mga iniipon kong pera napupunta lang sa kanya. Di kami nagkakaroon ng chance na yung mag-build sa sarili namin dahil sa kanya, dahil sa ganun kasi ayaw ko din naman napabayaan siya. Kasi syempre, mami ko pa rin siya. Ganun. Tapos, ngayon, sobrang malala talaga yung sitwasyon ngayon kasi sobrang daming kumukontak sa kanya, daming ganito, ganyan. Sobrang naapektuhan na rin po yung bang gusto mong mag-create ng sarili mong life, mag-start ng life mo dahil nga magpapakasal na sana. Pero na-held back lahat dahil dun sa problema na yun na hindi ako makatakas-takas na ganun kasi panganay din po ako. Tapos dalawa lang kami magkapatid. Bata pa po yung kapatid ko, student pa. So ako lang talaga yung number one na naaasahan niya na makakatulong sa kanya. Ayun po, ganun po yung situation namin ngayon. Okay, give me context. Asan tatay mo? Yung tatay ko, magkasama po sila ngayon. Sa province po sila nakatira and doon na din po sila naghahanap buhay. Nagbi-business po sila ng sa pagkain na industry. Ganun po. Yun po yung pinagkakakitaan nila doon. Doon po silang dalawa. Okay. Context ang kailangan ko. Ano dahilan? Ba't nangungutang nanay mo? Ano na po parang alam niyo po yung utang, bayad sa utang, bayad sa utang. Parang that's continuous na po. That's called kiting, no? Opo. Pero bakit siya nakakapangutang? Yun po kasi yung nasimulan na niya parang ganun na po talaga. Parang cycle na siya, nangungutang siya para ibayad sa utang na mga noon-noon pang utang. That's not what I'm asking. I'm asking, saan siya paano siya nag-umpisa mangutang? I mean, nagluho ba siya? Nag-inom? Nagbarkada? Nagsugal? Napangpuhunan? Napangpuhunan po yung iba. Then, yung dati po kasi, talaga po, hirap din po talaga kami financially. So, yun po yung naging, niya, noon pa man. So, doon nag-start na umutang siya, tapos walang maibayad. So, uutang ulit. Tapos yun po, hanggang sa lumala na po siya ngayon. Yes, may kaso pa po siya na iniintindi na until now hindi pa rin po bayad. Ano ang universe ng utang ng nanay mo? Alin po? Ano ang universe ng utang ng nanay mo? I mean, what's kabuuan? Siguro mga nasa 2 million po. Okay. Anong tinapos mo sa pag-aaral? Mascom po. Okay. When did you graduate? Po? When did you graduate? 2023 po. Okay. 6 years ago. I'm sorry, 3 years ago. Opo. Okay. Gano'ng katagal na kayo ng boyfriend mo? 8 years na po. 8 years na. Okay. Kailan niyo balak pakasal? Balak nga po sana namin this year na kasi last year po dapat tapos naudlot dahil nga po dun sa mga financial problems. Tapos ngayon parang wala pa din po kaming finances dahil nga rin po dun sa mga problema na yun. And nagkakaroon na rin po kami ng problema dahil nga syempre naiinis din po siya kasi ganun nga po yung sa side ng family ko na may problema sa ganun. Tapos minsan pati po siya na anuhan ng pera kasi pag kalimbawang wala po ako or kulang ako, siya po talaga yung minsan sumasalo. Hindi na po siya nababayaran.
Kaya naiinis na rin po siya. Kaya natatakot ako na baka mamaya mag-back out pa siya kasi dahil may ganong klaseng problema ako sa side ng family ko. Ganun po. Okay. Yung bunso nyo, ano kinukuha? Ano pa lang po siya eh, grade 12 pa lang po. Bata pa. Opo. Private school? Opo, private po. Pero scholar po siya. Ikaw, private school? Opo, private din po. Okay. What's your question? Paano ko po kaya mahahandle yung ganitong klaseng stress sa amin ng mother ko na kailangan ko pa rin po bang mag-continue na tulungan siya or mag-move out na po ako na mag-start na lang po kami nung boyfriend ko dun sa mga plans namin sa sarili naming buhay. Ganun po. Mag-move out ka na. Kaso parang ang hirap po kasi din na isipin na Huwag mo nang isipin yung nanay mo. Okay lang yun. Huwag mo nang isipin. Mag-move out ka na. Hindi mo kailangan isipin nanay mo because you don't fully grasp the concept kung bakit nalubog sa utang yung nanay mo. opo. Your mom is a victim of her own circumstances. It served you, but you don't get it. So, mabigat sa loob mo, mag-move out ka na. Mag-asawa na kayo ng jowa na, kaya sa inyo ng jowa mo. Pasal na kayo. Yaman na nanay mo, kaya naman yan. Yun nga po minsan lagi po siya umiiyak sa akin na hindi na niya kaya yung mga ganon niya. Kaya niya yan. Kasi Kaya niya yan. nahabol siya. Kaya niya yan. Huwag ka mag-alala. Kaya niya yan. Hindi naman di magaan sa loob mo na gawin to. Nakakaabala yung nanay mo sa'yo. Ano ka ba? You have your own dreams. Di ba? Obviously, you have a time limit kung hanggang kailan mo lang gustong to look after your mom. Then, move out. And marry your boyfriend. Para hindi na rin nauutangan yung boyfriend mo. Ilayo mo yung boyfriend mo sa nanay mo. Cut the communication. Okay na yun. Your mom has your dad naman. Your dad has your mom. Okay na yun. Kasi your question naman is very technical, di ba? Very very much categorical yung tanong mo naman eh. Do I have to continue or move out? Move out ka na. Ano ka ba? Baka mausog na naman yung kasal ninyo. Nakakaya sa family ng boyfriend mo. Yung family mo, it's in so much disarray. Nakakaya yun. Yaman ni nanay mo. Alam naman niya baka makulong siya. Dalawin mo na lang sa kulungan. Totoo Ayoko naman. naman po mangyari yun. Totoo naman. Di mo na obligasyon nanay mo eh. Diba? Hindi mo obligasyon nanay mo. Obligasyon naman paralin ka. Ginawa niya obligasyon niya. Kung sinabitan niya yung paraan niya, okay na yun. Your mom sent you to private school. Hindi naman niya kailangan gawin niya pero pinili niya yun. Okay na yun. Move out na. Unahin mo yung boyfriend mo. Baka maiwanan ka pa niyan. Ano ka ba? Bottom line ito, hindi mo problema yan. Problema ng nanay mo yan. May business naman nanay mo eh. Baka mali mo umunlad yun, di ba? Anong food business ang nanay mo? Ano po, yung chicken po. Ikaw ba gusto mo i-promote yung business ng nanay mo dito?
para matulungan ng ibang tao ba, mabilan, gano'n, di ba? So support nila yung mga yan, no? Ibili niyo yung mga kamag-anak niyo taga sa anong probinsya niyo? Cleo, Po. anong probinsya niyo? Sabi promote nanay mo? Yung chicken niya? Ano ba? Gusto mo? Matulungan natin nanay mo. Kami na lang bahala. Tutulong kami. Hindi naman po sa ganun. Hmm. Kasi ako naman, Cleo, you are in the right, no, to mind your own life. Diba? If within your analyzation, 26 na ako, wala pa ako nauumpisahan sa buhay, I have a boyfriend for 8 years, we want to get married na, baka mag-back out yun kasi dahil problema ng family ko, karapatan mo yan. Oo, karapatan mo yan. That's completely your right. Alam mo yung nanay mo, pinatatag na ng panahon yan. She can handle it. Hindi naman tatay mo eh. Siguro continue na lang po muna talaga siguro ako Naku, mag-help baka sa mawalan ka kanya. ng boyfriend. Diba, nainis na yung boyfriend mo, baka mainis yung boyfriend mo, ano ka ba? Hindi mo obligasyon nanay mo. You are your own woman now. You are your own person now. Kaya mo nanay, okay na yun. Diyan pa naman kapatid mo isa ba? Diba? Malay mo, mapakiusapan na nanay mo yung mga pinagkautangan niya. Kahit pa paano, mapahaba yung palugit niya. One day, mabayaran niya unti-unti. Baka pwede mapakiusapan niya na, ano yun, wag mo na mag-interest. You know, things like that. Your question to me, Cleo, is very categorical. Do I continue? Do I stop and move out? Move out ka na. Mahirap din po. Ano mahirap doon? Hindi ko rin po din talaga kaya. Alin? Na ganun po na maisip na ako magiging okay tapos sila hindi. Paano yung boyfriend mo? Wala po eh. Ganun po. Kailangan ko po silang unahin. Siguro nasa sa kanya na lang yun kung mag-i-stay siya with that kind of problem sa akin. Ako talaga ang ang payo ko talaga, if your heart says that you want to build your own life now, alien to your family, kasi adult ka na, do so. But I have a wish for you. Do you want to hear my wish? Yes po. I wish that life will always be kind to you. I wish that you don't stumble into hard times
so that you don't go through what your mom went through. Still going through. Yes po. I wish that in case, wag naman sana, no? Dumating yung pagkakataon na humirap buhay mo. Sana mabiyayaan ka. I hope that life will gift you people who will have your back. People you've dedicated your life to. Maybe reasons kung bakit ka nalugmok. Wish ko para sa iyan. Opo. Thank you po. You know, Cleo, our conversation breaks my heart. Because I get what you want to happen to your life. I understand it. But Opo. for a daughter to contemplate, even the contemplation of abandoning her parents, you benefited sa utang na yan. And it's your option to abandon your parents. As bitter as it is in my heart, I understand you. I just wish na sana you have better clarity in life. This really breaks my heart. That mas lamang pa, no, yung inis ng boyfriend mo kaysa sa pasakit ng nanay mo na nagtaguyod sa inyo. Breaks my heart. Kung pwede nga namin siguro we are like 2,400 dito, no? Kung pwede na makuha siguro yung business ng nanay mo para matulungan namin. Tulungan na lang namin kasi kaya hindi mo bibigay ito kasi syempre mari-reveal yung identity mo. So siguro meron ditong halos 600 sa Blue App tsaka sa TikTok na 2,000, almost 2,500 na nanonood. Siguro ano na lang, no? Yung malalakas manalangin na lang kayo para sa nanay ni Cleo. I wish you, Cleo, a loving family. Sana magkaroon ka niyan. Yung hindi kayo iiwan when the going gets tough. Alam mo, can I tell you something? Yes po. There were times in our lives, lahat tayo, that we are nothing but a useless creature. Lahat tayo naging palamunin. Sanggol tayo. We were helpless. No? And there will come a point in our lives we go back to being helpless. Magiging palamunin at alagain tayo ulit. Parang sanggol tayo ulit. In those two phases of our lives, we can only wish that we are going to have
people who's going to willingly rub our backs, change our diapers, magpunas ng laway natin, subuan tayo ng pagkain pag nanginginig na tayo para isubo yung isang kutsarang kanin sa atin. We can only wish that we have that person. We can only wish that maybe we have done so much or enough good things in this lifetime para may mag-stay sa tabi natin. Alam mo kung ano mahirap? Ano po? Yung malakas ka pa, pero wala ka ng kwenta kasi gusto ka nang iwan ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Paano pa pag mahina ka na? That's exactly what your mom's feeling right now. And as for you, ma'am, I wish you a loving family. Someone who will always get or have your back. So you don't go through what your mom's going through right now. I hope life is always nice to you. Any message for your boyfriend? Wala naman po. Siguro yung wala. Kung matitiis na lang po talaga niya na ganito talaga yung situation ko. Wala na po akong magagawa kung ano yung maging desisyon niya. Kasi hindi ko po din talaga kaya rin na pabayaan na lang din po yung mother ko. Medyo nahihirapan lang din po talaga ako financially kaya din po siguro ako nakakaisip ng ganun. Saka yun din po, currently po kasi nagte-take na po talaga ako ng meds from may psychiatrist. Kaya siguro medyo lost talaga yung mind ko. Hindi ko rin po alam kung ano po yung tama po ba na ganito ganyan. Kaya I needed advice po talaga kasi wala rin po akong mapagsabihan, mapag-open ng problem ko since ayoko rin pong ma-expose sa ibang tao na kakilala namin yung problem ni mami. Kaya wala po talaga akong kinakausap tungkol dun. Hindi rin po ako nakakakuha ng ibang advice sa ibang tao. Well, thank you for wanting to seek that advice from me. Opo. You know what, Cleo? Your mom has more, has reasons to BS, or maybe, I'm sorry for this, but she's got more reasons to be more broken than you are. Opo. But she doesn't have that option. She does not have that option.
Thank you po, Papa Jack. Nakatulong po yung advice niya sa akin to think kasi wala po talaga ako nakakausap tungkol dito po. Can you do me a favor? Yes po. Can you hug your mom for me? Yes po. Tell her I said hi. Yes po. Thank you. Thank you po.